Okay po. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat at muli po kaming nagpupugay sa isa na namang kabanata ng ating interviews ng Sports Corner PH ngayong araw na ito ng Martes, July 15, 2025. At of course, kapiling po natin sa araw na ito ang sinasabi po nating pinakabatang o sabihin natin youngest female basketball referee hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Pero of course, kinakailangan magkaroon ng parang verification niya sa Guinness Book of World Records para nga itala natin sa kasaysayan para maisapan natin sa Guinness itong sabihin natin impressive nga na record at makakasama natin ang 16-year-old na referee na walang iba kundi si Apea Maronilla. Apea, magandang gabi po at welcome po sa Sports Corner. Good evening po. At kasama din po niya ang kanyang tatay na si Kuya Alan. Kuya Alan, bumati ka naman sa ating mga viewers. Magandang gabi po sa mga viewers ni Sir Gab. Siyempre, andito kami. Kami po yung guest ngayon sa program ni Sir Gab. So, yun lang po muna. Medyo kinakabahan. Oo, dahil ito yata yung first sa maraming interviews pa sa iba pa natin mga media. Dahil of course nakakatuwang isipin na at a very young age nag-umpisa na siya sa kanyang role bilang isang takapito or basketball referee nga sa iba't ibang mga patorneo whether it is an amateur and of course sa pro. Pero first of all, Apea, kamusta na kayo sa ngayon? Okay naman po. Medyo busy lang po sa school. Laksa mo. By the way, saan ka nag-aaral na yon at anong grade ka na yon? Grade 11 po dun sa Dai Covenant Montessori po. Sa may Dito sa Taguig. sa Dito po sa Taguig. Taguig. Okay. And I'm sure yung teacher nyo at students, pag narinig itong interview na ito ay very proud sa inyong proud and dedicated student niya. Pero Tulog. of course, napakahirap talaga tumaba yung yung pinasukan ninyong profession, yung pagpito nga ay yung basketball referee kasi kailangan maasa ka sa mga rules, yung mga regulations na itinakda ng FIBA and of course syempre hindi ka dapat ma-pressure syempre may pressure din yan ng pagiging referee pero paano ka nag-umpisa sa pagiging referee at very young age tinahak mo na ang inyong karera nga sa pagiging isang referee ngayon na Apea. Kaya, Paano ka siyempre nag-umpisa? yung, paano ka nag-umpisa? Nag-start po ako sa zero knowledge kasi hindi po talaga ako nagre-referee. Parang natutulang po ako nung sinabak ako sa mismong game po ni Papa. Wala pa po akong kaalam-alam sa pagre-referee. Bigla na lang po ako pinag-referee ni game. Okay, so parang namana mo sa inyong tatay ang pagiging referee ninyo. Sir Alan, baka may konting background ka muna sa inyong pagiging referee nga. Baka pwede niyong mabigyan ng konting idea ang ating Sige mga po. viewers kung sino ka. Apo, kasi po ako, nag-referee ako. 2013, nasa National Federation po ako sa SBP. And yun, so hilig dahil nagbabasketball din po ako nung kabataan ko. So pagdating nung medyo may edad na, so gusto ko pa rin involved sana sa basketball kaya nag-referee na lang po ako. So passion lang din. By the way, anong mga liga? Bukod nga doon sa nabanggit ninyo ang nag-a-handle o nagpipito ka. Ah, former NCAA, UAAP, tapos nag-referee din ako internationally sa first professional league ng Vietnam or yung Vietnam Basketball Association na counterpart naman ng PBA sa atin. So doon, galing din ako doon. Then siyempre, yung mga collegiate, mga ayan, PSL, saka MPBL. So yun, dito sa amin, ako lang yung referee ng PSL na after ng PSL, nagre-referee sa MPBL. After MPBL, referee uli sa PSL. So yun.
So doon ko na-invite si Apea na ma-encourage siya na sumama sa akin. Dahil siyempre, parang banding na rin namin. At the same time, para iwas boyfriend kasi pag mga gantong edad, puro boyfriend, nakikita ako sa mga ngayon, Facebook ngayon, ang babata pa eh. Kaya ito, bawal. Inabawal ko na rin. Oo nga, meron kasi mga ilang mga policies na nagtatakda na wag muna makipag-boyfriend muna, wag ka muna makapag-communicate sa iba. Pero of course, sa pinasukan niya profession, kasi marami tayong mga female referees ngayon na namamayagpag sa PBA, like sina Janine Nicadro, si Paulit po, medyo nawawala po kasi, Sir Gab. baka sa signal lang Naglalag. ako kasi medyo nasa red na yung signal natin eh. Pero ulitin ko ulit ang tanong. Kasi alam naman natin, okay, nawala lang po. Standby, magbabalik po kami. Nagbabalik po ang Sports Corner PH with Alan and Apea. Ito yung tanong ko kasi pasensya na po, may ang problema yun sa kanilang signal. Kasi ang dami mga female referees na yun na namamayagpag nga. There's, of course, sa professional, even sa WMPBL, nagagamit na rin. For example, si Janine Nicandro, yung isa sa mga unang female referees na ng PBA. Si Janine ba and even your dad ba yung inspirasyon mo kaya ka nakapasok ka dito sa sabihin nating magulo pero challenging na mundo ng pag-referee? Yes po. Kasi parang ang astig po kasi kapag babae po yung nagre-referee po. Kasi uncommon po siya, extraordinary kumbaga sa babae na mag-referee po. Kasi magugulo po yung mga players po eh. So parang ang tapang tignan ng mga babae po. Merong dagdag si Alan. Opo. Doon kasi si Janine naman, talagang idol din talaga na kasi nakasama ko rin si Janine nung nag-i-start pa. So, parang nakita ko rin na ano ko yung anak ko kaya pwede rin kayang mag-referee yun kasi babae din eh. So, sabi ko, pero hindi ko naman na ina-expect na gagayahin din pala niya. Yung kung ano yung niyakap kong profession, yun din pala yung ginusto ng bata. So hindi ko naman siya pinilit kasi kahit pilitin ko siya kung ayaw niya, siguro na-challenge din sa sarili niya. Saka mas okay na sa akin na mag-referee siya kasi nga ang referee sa isang iglap lang kailangan magdesisyon ng tama. So kailangan i-apply niya na rin sa buhay niya para syempre referee siya, piliin niya yung tama. So yun din yung magiging reference niya sa buhay na pag decision ka, kailangan laging tama. Kasi ang referee, uh, pag nasa game yan, dapat yan laging tama eh. Kaya lang minsan, nagkakaroon ng lapses. So yun, sana ma-adapt niya na habang bata pa. By the way, Peya, this year ka lang linawin ko lang, last year ba o this year ka pumasok sa pagiging basketball referee? Kasi may mga kailangan yata mga procedures na para kuha ka ng professional license, of course, with the ating Games and Amusements Board headed by Chairman Atty. Francisco Bebera na of course, bibigyan niya ka ng lisensya para at least makapagpito ka sa mga basketball teams. So, paano, sabihin natin, kailan ka nag-umpisa yung pagiging referee mo? 3 years ago po, bago po ako mag-birthday, 12 years old po ako nun bago ako mag-birthday ng 13. Ano yung Nag-start pinakaunang game na pinito mo? seniors po. Senior sa Senior barangay lang na natin. sa barangay po namin. Yun po yung time na na-pressure po ako kasi yung time po na yun, wala pa po akong kaalam-alam sa pagbabasketball. Bigla na lang po akong hinila ni Papa, tapos sabi ni Papa, mag-referee ka dito, tapos pinag-base niya lang po ako. Kaya nagulat din po ako kasi wala din po kaalam-alam. At ano na yung nakuha mong advice sa una ninyong laro? Talaga naman, nakakapanibago ka na ang mismong mentor ninyo ay yung ama na nanggaling din na meron siyang vast experience na sa pag-referee.
Ano nakuha Ah, niyong advices ninyo from time to time dito sa inyong pinasukan na profession ninyo? Noong sa'yo nag-umpisa ka muna. pa lang. Kasi sa kanya, ang nangyari kasi, ah, tinulong ako ng referee, then isinaba ko siya, tapos talagang wala pa siyang alam, siyempre, parang dahil kilala akong referee, kaya nabitbit ko lang siya. Pero dapat talaga i-advise ko sa along the process, dapat pala may mga training sila. So ito kasi si Apea, parang bigla ko na lang isinabak siya agad dahil kilala akong referee at may respected ako dito sa lugar namin. Kaya inano ko yung opportunity na yon. So, syempre, sa akin iba yung paraan niya nag-start siya. So dapat meron din talagang proseso na kung paano mag-start yung bata at hindi siya matroma. So ngayon napapag-aralan ko na. Kasi simula nung na-try ko kay Apea, nagkaroon kami ng maraming trainee na bata na mas bata pa sa kanya. At bukod pa sa inyong dad, malaki ang sabihin nating involvement ng iba pang mga referees gaya nga ni Sir Ginny Mariano at of course si Maynardo Balicer. Parehas po silang members ng Goal Referees Association of the Philippines na of course mga veterano na sa field ng pag-referee nga para at least makapag-develop kayo at ma-train pa lalo ng gusto sa pag-referee at para ma-expose pang lalo ikaw sa ganitong klaseng larangan para sa inyo yung nakukuha ninyo mga advices ninyo hindi lang ng dad mo kundi yung mga kapwa veterano na sa field ay sabihin natin na-incheck sa iyo upang mas lalo ka ma-improve, maasa ka sa ganitong larangan, Apea. Apea. Ang advices? Oo, ano yung mga nakuha mo sa amin, hindi lang sa akin. Yung ano po, tawag dito, yung sinasabi po nila na lagi po kung magpapakumbaba na kahit alam ko na po yung mga rules, kailangan po, pakinggan mo pa rin sila. Parang yung mga good side po ng mga advice nila ah, na wag lalaki yung ulo po or maging humble po palagi. Parang Kung yun na yung mabubuti. ano, kukunin mo po yung mabuti, tapos yung mga bad sides ng mga calls or I mean, Mga repe. Kinakabahan po si Apea, kinakabahan. kasi nalilito ko. Pagdating sa court, hindi ka kinakabahan. Pag sa kay Sir Gab, kinabahan ka ngayon ha. Nalilito ko. Siyempre, Ay, Tuloy mo, Sir Alan. kasi nga, ngayon lang na pressure si Apea sa interview pa. Nagulat. Kasi siyempre, ine-expose ko rin siya dahil yung mga si Sir Jimmy, yung mga idol ko naman siyempre nauna sa akin yan. So sila yung mga PBA referee. So doon ko naman siya pinag try out na kung yung mga makukuha niya doon at madedevelop siya ng maayos na yung kakulangan niya sa akin baka makita niya doon, madagdagan siya doon. So para mabuo yung pinaka ano niya, pinaka experience niya o yung makukuha niyang experience sa bawat liga kasi iba't iba yung liga na hawak ni Sir Jimmy, iba yung liga ni namin, iba yung liga nila. So, nagkakaroon ng level up, kumbaga, para dun sa development ng bata. So, kailangan talaga ng gano'n na magkaroon, ma-expose, ma-experience niya at saka mag-gain siya ng experience. So yun yung dapat na kinukuha ni Apea na natataranta siya. hindi ko Ganun kasi naman talaga. talaga kahit sa mismong interview, ay, nadadamay mo na rin yung pag-pressure, ika nga, pagpupurga, ika nga. Pero of course, tuloy natin ang usapan. Bukod nga sa junior, tama ba yung ang currently junior MPBL ikaw, pero meron ka bang ibang liga? Bukod nga sa barangay liga ang nag-officiate ka sa'yo. Ang ano po kasi hindi po siya junior, seniors po siya.
Senior MPBL po. Okay. So, naitawid mo pala doon sa mismong MPBL. Of course, Senior. MPBL, of course, ang liga po ng ating International Boxing Hall of Fame, Senator Manny Pacquiao, na lalaban po sa darating na Sunday against si Mario Sunday. Barrios. Kamusta ang pakiramdam na, of course, at at the age 16, magiging isa sa mga pinakabatang referees na yon ng, of course, ng paligan ni Senator Manny Pacquiao na MPBL. Nakakakaba po nung una kasi syempre po nag-a-adjust din po ako dun sa game na yun kasi medyo iba po yung rules nila eh sa FIBA rules kasi may home rules po sila House dun. rules. House rules po. So medyo nag-a-adjust po ako tsaka kabado po kasi madami pong nanonood. Pero Yun po. alimbawa nga, Apea, kasi may nakikita natin yung controversial na insidente nga doon sa PBA, sa finals game 1. Siguro si Sir Alan, baka pwede ninyo magbigay ng konting review nga doon sa nangyari. Napanood nyo ba ito? Yung sa game 1 sa finals? Oo, napanood ko, Sir Gab eh. Oo. Kaya lang kasi, Baka pwede nyo magbigay ng thoughts niya doon sa mga nangyari. ah, kumbaga, nire-respect ko naman yung opinion nila kasi syempre sa kanila yon talagang mga mentor ko rin naman yon si Sir Eric Castro saka si Sir Bong Pascual. Pero kaya lang kasi iba yung opinion ko na sana binasket na lang kasi ang hirap kaya nung dunk. At saka nakita naman natin yung intention ni Mo doon eh. Talagang intention niya lang, dunk lang, kaya lang kasi may challenge, may sumabay. So parang short yung dunk niya. So parang lucky bounce yung nangyari. Luckily na shumot na hindi niya aakalain mas-shoot dahil hirap yung dunk eh. So siguro, yun ang sa tingin ko, opinion ko. Pero I respect the calls of the PBA kasi sila yung may ano doon. Sa akin lang Okay. naman. Okay. Kay Apea naman, pag naharap ka sa, sabihin natin, matinding pressure, sabihin natin, umaanda ka na sa pagbabash. Kasi, di natin alam, o sabihin natin, unpredictable yung mga mangyayari, lalo na yung mga technical, at iba pa mga aspects na pag-referee. Parang nararamdaman ninyo na kinakabahan ka sa tuwing makukuha mo yung mga tamang tawag, tapos pag may mali, kailangan mo i-correct eh. Anong tingin mo? Ano po, kapag kinakabahan po kasi ako, naglalagay ako ng piso dun sa ano po ng sapatos ko eh. Kasi po yun yung turo ni Papa, kapag kinakabahan daw po ako, maglalagay ako ng piso dun sa sapatos ko. Then, kapag may mga incorrect naman po na mga tawag, may andyan naman po yung mga senior referee tsaka mga technical head para i-correct po ako. Kapag may mali po ako, syempre, i-adjust ko po yung calls ko hanggang sa makuha ko po yung timing ng mga calls or tamang calls. Hindi naman po sinasabi na perfect yung calls, pero at least nasa tama po yung calls. Okay. Sabihin natin, pang ilang taon ka na sa MPPL o nag-umpisa ka pa lang? Nag-uumpisa pa lang. Okay. So, Ngayon, sabihin 7. natin nakasalamuhan ninyo yung iba pa mga mga magagaling pa na mga referees niya sa MPPL, pero kamusta ang experience na, of course, makasama ninyo o kahit magkasama kayo sa isang laro, yung ating mga veterano, mga referees? Nakakakaba po kasi sila po madami na po silang alam tapos parang ako po parang nakakahiya po kasi parang baguhan lang po ako. Syempre nag-a-adjust po ako kasi iba yung mga kasama ko. Kasanay po kasi ako nakasama ko si Papa. So kapag kasama ko po si Papa, okay lang po kasi kampante naman po ko na si Papa yung nagbubuhat ng game. Ayun. At of course, binibigyan nating alaga yung sportsmanship, yung respeto natin sa mga players every time na may laro. Of course, at para maging patas naman tayo sa pag-officiate ng mga games. Kasi maraming beses tayong pinutakte ng mga samut-saring mga bashing yung ating mga
referees natin for doing their job. Kahit magkamali man, natataygitan man ng mga babash. Pero, anda ka na ba sa inyong magiging, sabihin natin, kahit bata pa, pero anda ka na ba kung sakaling things comes worse, ika nga. Ah, Ikaw? sige, sa Alan muna. Yun nga sir, kasi syempre, katulad sa status ni Apea, so napakabata niya pa para sa Major League o National League kasi yan eh. Kumbaga, national sa atin, buong Pilipinas, second sa PBA. So sa amin, mga veterans na mga referee, syempre, kapado na namin lahat, marunong na kaming mag-adjust. So sila naman sa mga batang referee, so kailangan din nilang ma-expose na mas maaga kasi mas maaga silang ma-expose, mas mahabang panahon sila makakapag-serve at the same time makakagain sila ng experience na kung ano yung naabot naming experience maabot nila sa during kabataan din nila. So advantage sa kanila 'yon. Kumbaga, doon natutupad yung ni Jose Rizal na kabataan, pag-asa ng bayan. In a sense, sa sports, naasahan sila. At the same time, habang bata pa, meron kasi kaming programa, Sir Gab, doon sa local group namin. Meron kaming local group na dito sa Taguig at may program kami na Referee Youth Development Program. Na ang layon nga, kaya ako binuo yun kasi nga nakita ko yung potential ni Apea na habang bata pa, mas magandang turuan, mas precise, tapos mas accurate yung nagiging calls nila compare dun sa mga matatandang referee na biglang nagsusuntukan yung mga players kasi nga yung mga player naman hindi nila muna inaaral yung rule bago sila maglaro. So mas maganda yung meron tayong programa para sa youth sa especially lalo na sa basketball ang sports natin. So habang bata pa, alam na nila yung rule, hindi naiiwasan na nila yung pag sila na may naglalaro, sisigawan yung referee, bobo referee, bobo referee. Kasi na ano na sila na-orient na sila sa rules doon sa program namin na ganito pala yan, ganito pala yan. So naiiwasan ngayon yung magkagulo dahil pag naglaro ka na, alam mo na yung rule, limitado na yung galaw mo. Ibig sabihin, ay bawal to, alam ng referee to, bawal to, tinuro sa akin to, ganyan. So ganun din sa mga bata, sa mga batang referee na mas advantage sa kanila kasi mas malawak mo yung mas gugugulin nila yung potential nila saka yung mga may bibigay sa kanila ng government ngayon, para sa kanila na yun talaga. So yun lang, ikaw, Ape, baka may ano ka ba? Siyempre, ikaw na. Naiya si Ape yan. Okay. At lumipat naman tayo sa isa pang usapan. Anong update ngayon doon sa Guinness World Record attempt? Parang nakita ko na may picture kayo with our Senator Bongo, ang ating Senate Sports Committee chairman, na sinusuportahan niya yung bid para sa Guinness World Record attempt mo. Ano latest natin? Actually, ganito ko ano po yun, Sir Gab Bali kausap ko ngayon, may kausap ako from Tokyo, from representative ng Guinness World Book of Record na sineset namin yung date kasi meron kami papapuntahin na adjudicator na mag-award after the game. So sineset lang kung paano yung mga fees may babayaran pala yan kaya yun yung pinag-uusapan namin. Then syempre, inilapit namin kay Senator Bongo kasi siya nga yung spokesperson on sports and then siya rin yung spokesperson on youth. So dalawa, sakto si Apea yung in-attempt namin. So sinuportahan naman through PSC, Philippine Sports Commission. So At, on process na. So babalitaan kita agad kung may date na, kung may final date na. oo, Tapos abangan invite natin kami yan. sa touring natin. Kasi, of course, isa malaking karangalan na naman yung mapasama ka sa Guinness Book of World Records, nakatatak na yung pangalan mo sa kasaysayan na rin ng buong mundo, ika nga. Of course, by the way, meron kayong isa pang anak din na nagpa-basketball din. Nagre-referee.
Kayo referee din. Referee din. Oo, teka nga, i-check. Si Amara. Yamara. Mas bata kay Apea. Pero Oo. parehas na sila ng skills. Mas advanced lang si Apea kasi syempre na mga college, yan, nare-represent ni Apea yung mga college, then professional. So, si Amara kasi amateur pa lang pero nakakasama na namin sa mga mabibigat na mga games talaga. Pero she will be getting there, ika nga, para marating nga yung, sabihin nating minimitingan ni Apea nga, na magpito nga sa iba't ibang mga pro leagues, amateur leagues. Pero yung sa panganak mo si Amara, ano siguro Hmm. yung nakitaan mong progress ninyo? Pati na rin ito si Apea, from time to time na mas lalo pa silang ma-improve, mas lalo pa silang consistent sa kanilang trabaho nga sa pagpipito. Yun nga, lagi ko silang ine-expose pag may league, ini-invite kasi pag natenga sila ng mga 1 week, 2 weeks, medyo nalilibang. So nawawala yung ano nila, yung presence sa court. So kaya lagi ko silang binibigyan ng ano, binabalance ko yung pag-aaral nila, then yung schedule nila. Pag may takbo ng gabi, sige, try natin, ganon. At syempre, talagang sinusuportahan ko sila kasi syempre yung mga bata nga na nagba-basketball, sinusuportahan ng magulang. Eh sila naman, hindi naman sila yung mga nagba-basketball mismo, hindi sila yung player, sila yung officials. So kailangan ko ring suportahan. Kaya normal na kailangan kong suportahan sila dahil syempre ako na lang yung magulang nila dahil kamamatay lang kasi nung mami nila nung February. No Kaya condolences po yun. sa inyo. Even though February pa yung nangyari yung pagpanaw niya ng iyong ma'am. Apea, ano yung nasa isip ninyo nung nalaman ninyo na nawala na yung isa sa mga top supporter ninyo, yung ma'am mo? Syempre po nalungkot kasi siya po yung pinaka number one fan ko po eh. Kasi ah lagi niya po kasi ako sinusuportan, lagi niya pong pinopost yung mga achievements ko, lahat po ng ano, kahit maliit na bagay po siya yung nagaano sa akin. Tas siya din po yung therapy ko kasi siya po yung laging kinakausap ko, siya po yung laging pinagkukwentuhan ko about sa school, sa mga nangyayari sa ano ko. Kahit hindi niya po alam yung tungkol sa pag ano, yung hindi niya po alam yung mga rules na ano, parang siya yun po nag-a-advise sa akin sa mga ano na makinig kay Papa na ganito yung dapat gawin. Siya po yung parang naging Encourage. encourage ko po, tsaka siya po yung naging inspiration ko. Isa din po siya sa mga naging inspiration ko. Oh, right. Masakit man isipin na mawalan ka ng isang supporter nga. And I'm sure nga sa langit, magiging proud nga sa inyo. Last question na lang bago tayo matapos. Sabihin natin, dumarami na yung ating mga kababaihan ang pumasok. Sasabihin natin, trabaho na perfect sa mga lalaki, which is yung pagiging basketball referee. Anong siguro may papayo nyo sa mga kapwa kapabaihan at sa mga kabataan na rin para at least maiasa nila, ma-perfect nila at mapag-usayan pa nila ang inyong role sa pagiging basketball referee, Ape? Ayan. Para sa akin po, tatagal lang po nila yung loob nila kasi wala naman po talagang perfect na referee kasi lahat din po tayo nag start sa zero. Sa zero na po yon sa every time na ano kayo, magi-game kayo. Doon parang doon po kayo natututo ng natututo tsaka doon po kayo humuhusay ng humuhusay. Doon niyo po nakukuha yung ah, Experience. experience tsaka exposure. Parang doon po kayo, parang ano siya, parang school din po siya eh. Parang every time na nag-game ka din ng knowledge about basketball po, tsaka about ng rules. Parang doon mo po na ma-manage yung knowledge mo. So, ang ano ko lang po sa kanila, advice ko lang po sa kanila na wag po silang matakot at tatagalan lang po nila yung loob nila. Tsaka wag din po lalaki yung ulo nila kapag ano, nasa court sila. Hindi naman po porket referee,
kayo, parang sila na po yung laging masusunod. Minsan nagkakamali din po tayo mga rin. Yun lang. Alright. Alright. What an inspiring story for you, Apea. And I'm sure yung ating mga viewers and listeners ay na-inspire, na-motivate niya sa inyong story. And good luck nga sa inyong paparating nga na pagtangka na makakuha natin ng Guinness Book of World Records na in relation niya sa pagiging youngest female basketball referee in the world. So, dagdag ka pa na para sa iyo. Ito yung mararating ninyo. And again, congratulations on your achievements so far. At sana makita ka namin hopefully sa iba't ibang mga liga, especially PBA, FIBA, NBA, kung pala rin. Of course, natagal na tayong pinapangarap nga na, of course, marating natin yung pinakatuktok niya na mga liga na yon. But anyway, baka may gusto ko yung pasalamatan as we conclude this interview. Unahin natin si Apea mismo. Ah, thank you po sa mga naging ano po sa mga naging senior referee ko po tsaka mga naging ano yun? Mga Mentor. mentor and teachers ko po sa basketball. Kasi kung wala po sa kanila, hindi ko rin po mararating yung narating ko po ngayon. So, tsaka thank you din po sa mga tumulong sa akin na mag-gain pa ng more knowledge po. So, thank you din po kasi kay Papa. Kasi kung wala po siya, ma hindi ko din po mararating ito kasi siya po yung pinakauna naging mentor ko. Alright, thank you Yun so lang. much, Apea. Sir Alan, salamat po sa pag-pitch nyo po sa napaka-inspiring na story ninyo. Baka may gusto kayong pasalamatan on behalf of Apea. Yun lang. Maraming salamat siyempre. Unang-una salamat sa Diyos, sa Panginoon. Saka doon sa mami niya na iniwan na naiwanan kami kasi siyempre siya yung unang kinonvince ko para maraming salamat din kay Senator Bongo, kay Mayor Bico, sa mayor namin dito kay Mayor Lani. Saka siyempre maraming salamat din sa iyo Sir Gab. Saka yun lang regards ko lang po muna si Sir George Magsino saka si Sir Jimmy Mariano saka si Rapi Britannico. So yun lang po Sir Gab. Ayun. So, thank you so much to the father and daughter tandem of referee si Kaga. At sa promotion niya, samahan niyo ako with Papa Idol and Kuya Pabs. Mamaya, ang topic namin ay basura mo tapon ko sa Midnight Blues with Papa Idol. 12 midnight to 1 a.m. Sana makapagpuyat kayo para makapanood nyo ang aking sarili sa ating programa. It's all about anything under the sun, mga topics natin, pag-uusapan natin. Not just sports, ika nga. So, Midnight News with Papa Idol. DCME 15:30 sa AM band. Of course, nandito po tayo para maging isa sa mga co-hosts every Tuesday. And we look forward to see you, Peya and Sir Alan, pag dumalaw ako sa iba't ibang mga ganap natin, and good luck along the Ay way. po. Thumbs up Thank para you. sa picture. Mag-update ako sa inyo Sir Gab pag ano na. Alright, alright. Thumbs up po muna tayo sa ating picture taking. Okay, thank you. Thank you Sir Gab. 1, 2, 3. Okay, salamat po ng marami at sa tiwala at pribileyo na makausap ko kayo at kita-kits. Bye-bye! Maraming salamat! Thank you Sir Gab. Thank Thank you po, you. salamat.